Si Bongbong may sinasabi na naman. Ano naman sinasabi dito ulol na to? Anyay nakakagulantang na mga pangyayari sa Senado. May hirit din siya sa kanyang manang Amy patungkol sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Wow, nagpapakalat si Amy ng fake news. Tingnan mo kung gano'ng kabobo to si Bongbong. Sabi ni Amy, nag-usap si Romualdez at saka si Boji D at saka si Tito Soto patungkol sa term extension. Regionalized na pagboto ng senador tapos no election. Nagkausap. Yun ang sinabi niya. Pinag-uusapan pala. Ang dami nagsabi mga senador, fake news yan. Pero siya na, si Tito Soto nung tumayo umamin. Totoo na pag-usapan namin yan, pero joke lang yun. Gago, di ba? So ibig sabihin, hindi fake news si Amy. Sinabi niya na nag-usap talaga. At kasi ito pang pinakamasaklap. Nilaglag pa siya ni Ping Lacson. Kinuwento ni Ping Lacson yun na pag-usapan nila doon sa isang reporter para kumalat. Paano naging fake news yun? Anak ng tinapay talaga to si Bongbong. Bobo talaga eh. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Says very concerning para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sunod-sunod na drama dyan sa Senado. Isa na nga raw dyan, yung gun-related incident na mismong si Pangulong Bongbong Marcos, tinawag niya na peke. May hawak Yung nagme-make face pa. Gago, ikaw naniniwala ka ba na peke yun? Buti sana kung di siya nagbigay ng statement before that. Nagbigay siya ng statement, sabi niya walang arestuhan na mangyayari, walang taga-NBI dyan, walang may baril dyan, tapos yung mga video shows na meron. Hindi, ang fake news, si Bongbong, hindi yung barilan dyan. Kaya bistado na nga kayo. Ito naman talaga mga mainstream media ng mga negosyante na to. Maniniwala kay Bongbong? Wala naman sinabing matino yan. Wala naman sinabing tama yan. Walang aresto daw kay Bato. Wala daw aresto, wala daw siyang binibigay na instruction na arestuhin. Pero nung lumabas si Bato sa Senate, galit na galit siya. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Kasi kung wala naman palang utos mo na arestuhin siya at lumabas siya, bakit ka nagagalit? din siya kay Senador Bato de la Rosa na kung talagang gusto raw niyang makaboto sa Senado, hindi niya dapat ito idinadaan sa online voting. Dapat daw personal siyang bumalik dyan sa Senado para makaboto. Para magulo nyo na naman, mahuli nyo na. Ay nako, bobo talaga tong si Bongbong. Unang-una sa lahat, yung online voting, kung ano man yung ipapanukala nila, wala pang rules yan. Wala pang napag-uusapan, who's gonna benefit what. Wala naman sinabi na this is, kumbaga, being amended or the rules are being amended in favor of Senator Bato de la Rosa. He's just the obvious reason. Why? Obvious reason. But definitely, hindi pa si Bato ang reason kung bakit magkakaroon ng mga online na botohan. Why? Hindi pa nga napagsisimulan eh. Hindi pa nga nagdidebate, hindi pa nag-uusap, hindi pa nagkukwentuhan. Wala pa. Walay pa. Pag-uusapan pa lang yung kung dapat nang idebate doon sa plenaryo at pagbotohan yung debate. Wala pang rules ito, wala pang actual na gusto. Basta in general, kapag meron kang reason, pwede ka nang mag-online. Pag valid yung reason. Ano yung mga valid na reasons? Hindi pa nga nadidiscuss. Bakit sasabihin nitong bobong presidente natin, mag-a-assume yung bobong presidente natin na itong online voting na to, para kay Bato de la Rosa. Tanga ka pala eh. Utangin nang niya ng hilig kasi mag-comment, bobo naman eh. Sumagot din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga akusasyon tungkol sa sinasabing no-L o no election scenario, maging doon sa paratang na tina-target daw ng administrasyon ang majority 13 ng Senado. Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. Ito na. Lumabas yung katotohanan? Wala. Paano lumabas yung katotohanan? Hindi nga naipatawag lahat ng mga Hindi nga naipatawag lahat ng mga sangkot. Hindi ka nga naipatawag eh. Ikaw ang sangkot yun eh. Hindi nga napatawag yung pinsan mo, yung anak mo tsaka yung asawa niya, pati yung tsuwariwap niya. Magsasalita na si Saldico via teleconference. Hindi nyo pa pinayagan eh. Isasasabi mo na naman, putang ina, ang tagal-tagal mo na nahimik, tapos ngayon ka na magsasalita, puro kabalbalan pa. Ang tagal mo na nag-practice, katangahan pa rin yung mga sagot mo. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong, wala kang kwentang tao. Ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sabi Sigurado ka.
Pag lumipat ba si Jinggoy dyan sa inyo, hindi na siya kakasuhan. Kung sasabihin mo, pag lumipat siya, kakasuhan pa rin siya, ba't pa siya lilipat? Tanga. Obvious naman eh. Utang ina kahit bulag eh. Kahit bulag makakakita sa ginagawa ninyo eh. Mantakin mo, yung mga senador sa majority, yun lang yung kakasuhan, tapos sasabihin nyo, hindi political yan. Okay man lang sana. May nakasuhan sa majority, tapos may isa, dalawa sa minority. Eh hindi. Tangina lahat, puro majority. Anong ibig sabihin no? Kahit naman sanggol, hindi naman siguro magdududa na ginagawa nyo ito para ma-pressure itong mga senador at kung sakaling makulong sila, tapos hindi sila makakaboto, eh parang yung minority, sila pa rin yung majority. O, tas kalaunan ang gagawin nila kalaunan, ia-unseat nila si Cayetano tapos kukunin nila ulit yung mga komite para hindi na naman maimbestigahan tong flood control. Yun lang naman talaga yan. Wala naman kayo ibang talagang gusto kung hindi matuloy yung flood control na yan dahil na pagka natuloy yung flood control na yan, putang ina lalabas yung pangalan ni Bongbong, ni Romualdez dahil nga may mga ebidensya eh. May mga ebidensya si Bersamin daw, meron daw siyang listahan ng mga napunta sa mga amo niya. Sino ba amo ni Bersamin? Si Bongbong Marcos. Sino bang amo ni Pangandaman? Si Bongbong Marcos. O, kaya ganyan ang ginagawa nila. Pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Kabilang sa kinasuhan si Senador Jinggoy Estrada. O, katulad, kakasuhan mo si Jinggoy. Eh dito sa Senado, inamin mismo noong mga whistleblower na never silang naghatid ng pera kay Jinggoy. Never nilang nakita si Jinggoy. Si Alcantara, sinabi pa nga si Alcantara na, bakit meron kang picture kasama si Jinggoy? Inimbita lang ako diyan sa party na yan. So, sigurado ka na wala kayong connection ni Jinggoy? Wala po, hindi po kami talaga close, hindi kami magkakilala. Kaya nga sinabi ni Marcoleta kay Jinggoy, safe ka na. Di ba? Kaya nga sinabi ni Marcoleta na safe ka na eh. Kasi nga, wala hindi kinonfirm na itong mga nandirito na si Jinggoy sangkot. Never, kahit si Chis Escudero eh. Naghatid ba kayo ng pera direkta kay Chis Escudero? Hindi. Doon lang sa kanyang di umanong kanang kamay. Paano mo patutunayan yun sa Paano mo patutunayan yun sa husgado? Kay Bong Revilla, ganun din. Nagbigay ba kayo ng pera kay Bong Revilla? Sabi doon sa hearing niya, dyan sa Sandigan Bayan, hindi nga namin alam kung ano yung binigay namin doon at hindi tinanggap ni Bong Revilla yun. May ibang taong tumanggap, siya ba mismo tumanggap? Siya ba mismo yung hindi. Oh, so walang direktang parang yung pera na inabot sa mismong tao na inaakusahan. Walang ganun, lahat puro hearsay. At ito pa ang pinakamatindi rito, mga bossing. Itong sila Alcantara, itong sila Bernardo, itong sila Hernandez, yung sinumpaang salaysay nila noon dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, iba na yung sinumpaan nila. Iba na, totally different na yung affidavit nila doon versus dito sa Senate. Oo, pag kinumpara mo yung sinumpaan salaysay nila sa Senado nung nag-hearing ng Blue Ribbon Committee at saka yung affidavit nila ngayon sa Sandigan Bayan, lahat wala na. Nagbago na lahat. Oo. So paano kung under oath nagsinungaling sila at binago nila kasi 'di ba sa Senate nagkaroon pa ng restitution, 'di ba? Nagsoli sila ng SUV pera kasi pag nagsoli ka ibig sabihin umamin ka na may kasalanan ka. Oh, bakit noong inarraign sila diyan sa Sandigan Bayan, ang plea nila not guilty. Pwede ba 'yun? May binalik kang pera, tas not guilty ka? Ibig sabihin, nagnakaw ka, kaya ka nga may ibinalik eh. Ibig sabihin, nangulimbat ka, kaya ang mga ibinalik yung mga sasakyan, mga pera. So, paano not guilty ka? Diyan pa lang, wala na eh, kabubuhan na eh. Kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. So, paano ang testimonya sa Blue Ribbon Committee? Hindi naman kasama si Marcoleta ron. Okay man lang sana. Yung kay Marcoleta, saka na yan. Medyo malalim yan. Election related yan eh. Dinismiss na yan ng COMELEC eh. So, dito muna tayo focus sa mga nagnakaw. Sila Jinggoy, sila ganyan, kunyari. Ba't pati si Marcoleta kasama? So, ibig sabihin talagang politika. Kasi pati si Marcoleta na hindi naman pera ng gobyerno, yung pera na ibinigay sa kanya, di umano nung kampanya. Pinakikilaman ng ombudsman. So, politika. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung... Wala, nagsalita na nga eh, na nagkakatakutan eh.
Kaya nga kinakasukasuhan dahil nagkakatakutan na kung hindi ka lilipat sa amin, kakasuhan ka. Si Bongbong nagmamang-maangang ka pa eh. Majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Nagtitinginan kayo. Baka mag-lips to lips pa kayo yan. Horror daw. Oo, kasi ginulo nyo eh. Sa kagustuhan ninyo na hindi na matuloy yung kasi impeachment ni VP Sara negative na talaga eh. Mahihirapan na talaga kayo. Kasi even in the majority, maraming susugal dyan. Hindi pipirma kay Inday Sara. Ito si Rapi Tulfo na re-electionist sa 2028. Do you think pipirma yan sa impeachment ni Inday? Hindi siya mananalo pag pumirma siya. Kasi nga, buong Pilipinas, besides Mindanao, pag di mo nakuha yan, tapos ka na. Sino pa mga re-electionist dyan? O, sino pa mga re-electionist sa kabila? Si JB Ejercito, re-electionist yan. O, di ba? O, si JB Ejercito, na-impeach yung tatay niyan. At sinabi na rin niya nun, ayaw niya ng impeachment. Itong si Mig Zubiri, sinabi ni Mig Zubiri nun, ayaw niya ng impeachment. So, how are you so sure na yung minority ngayon, boboto in favor sa impeachment ni Inday Sara? Masisira si Mig Zubiri. Ang daming video nagkalat nun na sinasabi niya nun na ayaw niya ng impeachment. O, tapos bilang pipirma siya sa impeachment, ano na lang ang mukhang ihaharap niya sa mga taga Mindanao? Sa Bukidnon, kung saan doon ang baluarte niya. So, wala na ito. Kaya ang kinakatakot lang talaga nito mga hudas na ito, hindi na impeachment ni Inday Sara eh. No, kasi meron na nga silang pinag-uusapan na term extension. Ang kinakatakot na lang talaga nila, una, magkaroon ng eleksyon. Pangalawa, yung madawit yung mga pangalan nila dyan sa flood control. Kasi pag nadawit yung mga pangalan nila sa flood control, kung itong sila Jinggoy, dahil dyan sa flood control, ngayon, nabanggit yung mga pangalan nila dyan, nahulong sila. Imagine mo kung mabanggit din yung mga pangalan nila dyan. Tapos yung committee ni Marcoleta, sa ombudsman, ipasa sa ombudsman na may kaso na dapat silang kasuhan. Maaring ngayong administrasyon na to hindi asikasuhin ni Boying yan dahil aso siya ni BBM. Paano pag si Inday na presidente? Pag si Inday na presidente, compelled na si Boying Rimulya na ikaso na yung kay Romualdez, itong kay Bongbong, kasi pagka hindi na presidente si Bongbong, hindi na siya immune sa demanda. So pwede na siyang idemanda sa Department of Justice at saka dito sa ombudsman. O, pagka hindi inasikaso ni Boying yan, pwede siyang ipa-impeach. Kasi impeachable ang ombudsman. Kung ang Congress, Duterte aligned na yung karaniwan ng mga nasa Congress, mga balimbing man yan. O, isa lang dyan, mag-file ng impeachment dito kay Boying Rimulya, may impeach yan. Yari sila. Di pati siya madadamay. Ganyan mga senaryong kinakaharap natin. Kaya wala na to. Delegates talaga sila dito sa bagong liderato ng Senado. Kaya ganyan konsiraan nila. Kasi ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya nan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Fugitive from justice, saan? Alam mo, kung meron isang tao, ang dapat hindi nagsasalita patungkol sa crime against humanity, ikaw yun. Bakit? Daming namatay nung panahon ng tatay mo. Ang daming ninakawan ng tatay mo. Ang daming nawalang tao dahil sa putang inang tatay mo. So in terms of crime against humanity, putya ang may akda niyan tatay mo. At sangkot ka dun. Ngayon, ganyan din ang ginagawa mo. Yan ang mga pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan at yung dami ng namatay dahil sa baha. Dahil sa pinirmahan mong napaka magnanakaw na budget, yan ang crime against humanity. Dapat din talaga may mag-file ng crime against humanity dito kay Bongbong Marcos sa ICC para pagdating din ng panahon, habulin din ng ICC itong tarantado na to dahil sa graft and corruption. Ayun, si Bato de la Rosa, katulad ng lagi natin sinasabi, ikaw na mismo, ganito ka fake news. Sinabi mo noon, hindi mo siya pinapa-aresto, tapos ngayon, puganti na siya sa'yo. Anak ng tinapay, ano ba talaga totoo? Napaka-fake news, peddler mo kasi Bongbong Marcos. Walang NBI, walang may baril, walang nag-utos, hindi taga-gobyerno yung kalaban ng mga Senado nung nagbarilan dyan. Tapos biglang sasabihin mo, peke. Ikaw ang peke eh. Ang linaw-linaw nung statement mo eh. Yung 4 na minutong statement mo na parang lasing ka pa eh. Tapos ngayon sinasabi mo, pugante si Bato de la Rosa. Saan? Pugante sa ICC? Hindi na tayo membro ng ICC. And at the same time, walang kaso si Bato de la Rosa dito. Lagi na sinasabi, kabobo-bobo mo. How did that happen?
I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ng Pangulo sa panukalan ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging si Bobo talaga eh. Wala daw malinaw na basihan. Tanga, hindi pa nga napag-uusapan yung basihan kundi ka ba naman bobo eh. Pag-uusapan pa lang, pagdedebatihan pa lang, ilalabas pa lang kung ano yung mga plano, talagang wala pang basihan. Pag pinagdebatihan na yan sa plenaryo, pinagbotohan na yan, gagawa na sila ng basihan. Doon ka pa lang dapat nagsasalita. Tsaka, wala ka namang kontrol sa Senado. Kung talagang sinasabi mo na wala kang kontrol sa Senado, bakit ka nagko-comment tungkol sa Senado? Kung tinanong ka tungkol sa Senado, madali namang sabihin na ang Senate kasi meron silang sariling leadership. Wala mang kontrol ang Malacanang dyan. So I cannot comment on that. Kasi at the end of the day, sila pa rin naman ang masusunod kasi sariling desisyon nila yan. So I'd rather wait for their decision. Oh, and then that's it. Because whether I oppose or not dyan sa issue na yan, ano pa rin eh, sila pa rin na magdidesisyon, hindi ako eh. But the fact na meron ka ng side agad, na ang side mo agad is hindi pwede yung online voting na yan, ibig sabihin, ikaw talaga nagpapa-under sa minority. So umaming ka. Oh, kasi nga tanga ka. Kasi nga inutil ka at baog ang utak mo, kaya ikaw mismo nagbibisto sa sarili mo. Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. Seems to only be applicable to Senator Bato. O, sino mo may sabing it's applicable to Senator Bato? It can actually be applicable to all. Hindi naman sinabi dun na resolution ganito to amend the rules in favor of Bato. Wala namang ganun. Oh, it applies to all. Kung ayaw i-utilize yan ng ibang senador, gusto nila pumasok araw-araw, edi pumasok sila. Discretion nila yan, wala nang pumipigil sa kanila. But the point here is, hindi pa nga napag-uusapan, hindi pa nga napagdidibatihan. Kung ayaw nyo na makinabang si Bato, edi tanggalin natin si Bato. Hindi qualified si Bato. Exception si Bato. O di ba? Kung yan lang naman ang ano nyo. Oh, but it should be something na pwedeng i-take advantage ng mga senador. Lalong-lalo na pag kulang sila, pwede na silang tumawag na, saan ka ba? Ano ka naman, atin ka naman ng session kahit online lang kasi kulang tayo sa numero eh. Di ba lahat sila makikinabang dyan? Wala nang absent. Para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, Sino naglagay sa utak mo niyan? Bobo ka kasi, bongbong, kaya ganyan eh. Bobo Marcos ka talaga, hindi ka bongbong. Bobo. Wala pa po dyan. O papunta pa lang po doon sa rules kung sino ang makikinabang. for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magpumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Di ba kapal ng mukha? Para daw sa isang tao na may kasalanan sa International Criminal Court. United States of America, sinabi na nila yan. Lalabanan nilang ICC because ICC is acting as if they have a power sa isang sovereign over a sovereign country. Na they're superior sa mga justice system ng mga bansa na nasasakupan nila or mga miyembro nila. We will fight them. Yun ang sabi ni China, ganun din. Russia, pina-aaresto na yung mga judges dyan sa So, bakit tayo nagpapasailalim? Yung mga malalaking bansa, ayaw magpasailalim sa ICC. Bakit tayo gusto natin? Usually, kapag ayaw ng Amerika, ayaw din natin. Pero bakit ayaw ng Amerika gusto natin? Kasi nga, ang gusto talaga nito mga Marcos, wala nang Duterte manalo. Kasi nga pag may Duterte manalo, putang ina yan si Bongbong. Yung retirement niyan sa kulungan niya, bubunuin yan. Ganun lang yun. Walang hiya. Oo, ganun lang yun. Wala nang ibang rason kundi yun lang. Hindi ka nahihiya, Bongbong Marcos, na pinagkakanuno mo yung sarili mong bayan. Ikaw, presidente ka ng Pilipinas, pumapayag ka na sinasabing mas magaling ang ICC kaysa sa mga korte sa Pilipinas. Kaya negative 15 yung trust and approval rating mo. Kasi ikaw mismo, wala kang tiwala sa bayan mo. Bakit magtitiwala sa iyo yung mga tao? Tarantado ka talaga eh. Besides, yung sinasabi niya dito na si Amy Marcos daw, dapat i-fire niya na yung staff niya. Tanga, ikaw ang dapat mag-fire ng staff mo. Why? Kasi hindi naman sinabi ni Amy Marcos na yung pangalan mo. Wala naman sinabi si Amy Marcos na ikaw yung nag-utos, sangkot ka, or whatsoever, pero pumipiyo ka kagad. So, ibig sabihin, may utos ka talaga. Kasi kung wala kang utos, hindi ka magko-comment dyan. Ay, di ko alam yan eh. Wala eh. Wala akong alam dyan. Yung sa pinag-uusapan ng Congress at Senate na no election, sila man yan. Separate man yung power nila sa executive. So, kung ano man yung pag-usapan nila, kanila yun. Kasi ako, nire-respeto ko yung separation of powers. Eh. Kung ganun ka sana magsalita, hindi eh. Ay na, binabanatan mo yung sinabi ng kapatid mo, umami na nga si Tito Soto na talagang nag-usap sila ni Bo GT kung di ka naman tanga. Bopol ka talaga eh.